sa security loan po, nag-cater po ng purposes po for home loan. Meron po tayong house construction or renovation, home equity, refinancing or take-out and reimbursement, which is acquisition po, yun po yung para sa atin. Yun po yung for residential house and lot, and townhouse, duplex, and condominium, or vacant lot. So, target markets po or eligibility po is our salaried individuals are our locally employed, self-employed, or yun po yung may mga business, and mga professionals po. And lastly, our OFWs po, or yung nagtatrabaho sa ibahan. Then, for OFWs po, kasama po dito din yung mga virtual assistant natin. Tag po sila as OFW. Then, we cater only po Filipino citizen and dual citizens only. So, if yung mga client po natin is dual citizen, pwede po siya. Magpo-provide lang po tayo ng oath of allegiance or yung complete set po na may approval na ino-honor po na Filipino pa rin siya. Tapos, yung age po is minimum of 21 years old at the time of loan application, maximum of 65 years old upon loan na maturity. So, yun po, hanggang 65 years old. Yung loan amount po natin is up to 90% of total contract price. Then our payment terms po up to 20 years for our condo units and townhouses po. Then for house and lot or yung mga single attached, yun po yung 25 years. Pero subject for ano pa rin po siya, evaluation na lang po siya. Then, minimum income ano po natin requirement is 50,000. Pwede naman po siya combine. So if may co-borrower po or may spouses, pwede po siya. Basta minimum is 50,000. Then, ang approval time po ni Security Bank is as fast as 5 days po. 5 banking days, pero may chances din po na may banking days. Basta po complete yung documents, then successful po yung employment verification ni client. Minsan po, 3 days na-approve na po sila. Then, ang ating minimum loan amount po is 1 million. Mabilis pa sa fast yan So, ang ating pong ina-accept po na collateral, house and lot, yun po yung 1 to 25 years. Up to 20 years po pag townhouses, duplex. Then 25 years po pagka single detached. Then condominium unit, yung condominium unit, townhouses or duplex, yun po yung 1 to 20 years. So baka pumalito sila yung house and lot na 25 years po for single detached. Yung hindi siya magkakalito. Tapos for residential vacant lot, up to 15 years po. Pero ayun po, subject for evaluation and approval pa rin. Ang mode of release po natin for loan proceeds, single release of proceeds or staggered release for construction. Ito po, dito lang po tayo for loan proceeds po na nili-release po yan kay developer once na na-loan take-out po. Then mode of payment po ni client is auto-debit arrangement from the SBC account. So, kailangan po nila mag-open pa ng savings account with Security Bank. If wala pa po, then pwede rin naman nila gamitin yung existing po nila. Ibibigay lang po nila yung account na. Okay. For the fees and charges po, usually po estimated 3% po ng loan amount. Kay ida siya po kinikare of the developer yung bank charges. Sa bank charges po, kasama na po din yung first 1 year po na MRI and fire insurance. So yung MRI po, ang ating partner insurance po is FW. So ayan po yung standard forward computation po, example po. The standard rate is 3.6 pesos for every 1,000. 3.
Every 1,000 divided Yes. sa 3.5. So, Tapos ano naman po siya, 18,500. kikita naman po siya sa bank charges po. May breakdown naman po yun. Tapos bali nagiging free siya ma'am kasi kinikare off po ni developer yung ano natin, bank charges ni clients. So, on the second year po, doon na po magbabayad sa client. Yung MRI and fire insurance po, payable po siya annual po. So, hindi po siya pag mag-evaluate po tayo ng client natin for reservation, pwede po natin gamitin si loan calculator IQ para po ma-check kung kaya po ng income ni client yung magiging monthly amortization niya kay bank or kay developer. Or yung down payment po. Miss Jan, pwede pa-off na lang po. Nagre-reflect yung hindi namin na-picturean. Pero, Ako yung hindi na. kasi thank you. Thank you, ma'am. Hindi kayo na-picture. Anong style po? Baligtad. Kala ko yung papatay yung ilaw sa Idesha. Sige po, paano na lang po namin mamaya. Paulit tayo. Sige ma'am, sorry. Ano pong gusto niyong slide? Anong style po? Sige. Thank you, ma'am. Okay na to. Okay na. Thank you, ma'am. Anong phone mo ma'am? Android or? Android. Pwede ka mag-download yun. Meron pong loan calculator. Libre lang. Meron na po. Yung rate lang, ma'am, kasi para Yung promo rate namin, ma'am, is 6.88%. Fixed for 5 years lang. Fixed for 5 years. 5 years. Tapos, ang advantage po ni Security Bank, ma'am, compared with other banks. So, ano po yung initial na fixing term niya, yun na po yung magiging repricing term niya. So, example po, 5 years. Every 5 years na po mag-reprice. Unlike with other banks na after po ng fixing term is annually. Sila yun. Yun po yung maganda. Kaya pwede nyo po siya, i-rate po kay clients na yun po yung advantage niya sa nakalaki na kayo. nakalaki. Okay. Mga magkano po kaya sir yung babayaran? For example, babayaran na yung buong remaining principal. Actually, sir, we don't impose yung prepayment penalty. Kapag within the anniversary date, may processing fee ka lang. I'm not sure kung 5,000 pesos yun. Naliit lang pala. Oo, kasi with other banks, meron 3%. Opo, outstanding opo. balance. So, basta within anniversary date, processing fee lang. Hindi kami nag-charge ng prepayment penalty. Okay po. Kung kunyari ngayon, Take sir, out. March 7, 2025. So, March 7, 2026, pwede ka magbayad. March 7, Okay. Every anniversary. Parang sa pag... Parang wedding anniversary mo, sir. Ganon. Birthday mo. Kung kailan mo Nahirapan ka, pero kaya ka. Ay, ako na to. Tapos, lalo yung sa question mo kung pwedeng mag-advance payment, automatic po yun sa principal ina-apply. Ang normally kung sinasuggest namin, i-retain mo kung magkano yung monthly amortization mo. Kasi pag nag-compute ka, parang i-reconstruct yung loan, di ba bayaran ka pang processing fee. So as much as possible kung 20,000 yung monthly amortization mo, stick mo na sa 20, pero mas maaga ka matatapos. Yes. So in effect, mas mababa yung interest rate na ba? Interest na ba? Instead of 12 years yung mag-payment ng interest, so nakuha mo lang siya ng 5 years time. Depende po kung magkano yung in advance. Basta kung meron kayong lump sum payment, it will be applied to the principal. Thank you. Bago po tayo mag-start sa SPA, ang standard requirements po is valid IDs po. 2 valid IDs po. It's either hindi po siya nag-expire or within validity po. Ay longer validity. Ayun po. Then, nag-request din po kami ng Senomar for single borrowers and marriage certificate po pag kami.
So yung sa NMR po, ina-accept po namin na 6 months validity lang po. Then, pwede po kayo mag-request nun sa online or mismo po sa PSA. Then for locally employed po, humingi kami ng certificate of employment, then pay slips at least latest 3 months, then ITR ma'am po pagka 3 million and half. So hiningi po namin siya. So if example lang po na as a client, bakit hiningi po ng ITR? Pagka 3 million po and hiningi na po natin. Hiningi ka po. Tapos po for OFW po, ayun, employment contract, ang hingin po natin at least po na 2 source of proof of income pagka OFW. So kung meron po siyang employment contract, then pay slips po. Then may cases din po na nanghihingi kami pagka may pre-provide pong pay slips, magpo-provide din po sila ng payroll po na bank payroll or bank statement po kung saan nag-reflect yung sinasama nila. Para po, to validate lang po na ganun, same po yung amount na sinasabi. So for SPA po, ito po yung mga kailangan natin tandaan para po hindi tayo magka-problem in future po for SPA. So, kay Security Bank po, pwede po tayo mag-submit ng at least 3 copies pagka-notarize or pag dito po sa Philippines, pinahalo tayo. Then 2 copies po pag-consularized. So, pagka notarize po, kakailanganin po natin ng proof of arrival and departure or itinerary ticket. So ito po, yung purpose po nito ng yung entry and exit stamps, yun po yung to support na nandito sa Philippines, si borrower, yung pinanotary. Yes po. Tapos pag consularized naman po, kailangan po natin ng official receipt. Para din po ma-validate na authentic po yung ating consularized SPA. Then, sa SPA po natin, dapat po yung signatures ni borrower or ni witnesses ay consistent po and hindi po siya shorthanded. So, hindi po dapat shortcut. Kung ano po yung firma po nila sa valid IDs, same din po dapat. So, kailangan din po na consistent. Usually po kasi doon po kami nagkaka-problem pagka yung mga signature po nila medyo malayo po doon sa sinabitan ng valid IDs or doon sa specimen. Pinapabalik po natin siya. So, yun po. Yung all pages must be signed on the left side and above the borrower's name. So, yung SPA form po, kailangan meron po siyang sign sa lahat ng page. Siguro po sa left side na lang para at least hindi siya medyo madumilitan. Tapos, sa last part po na may name po ni client or tsaka ni witnesses po, kailangan sa taas yung name. Then, yun din po, yung sa witness po, kasi may chances kami na nai-receive, walang pong witness. For ano po yun, notarized SPA, kailangan po meron. Name po, tsaka signature. So yun po, i-take note na lang po natin na may sign din sa witness. Yes? Sino pwede mag-witness? Possible. Pwede naman sir, kahit sino. Basta, legal age po. Then, meron din po sana mag-provide na valid. Ibig sabihin, Yes po, pwede. Basta lang sir, may complete sign. Para pag binasa po kay developer, is complete po yung signature. Yes? Hanggang po sa consularized copy, sabi po, dalawang copy. How about dun sa decline ko sa Australia? Isa lang po ang binigay ko sa kanya. Isa lang. Bali, dalawa po ang sinabit niya. Tapos po yung isang copy. Inuha ni Embassy. Tapos isa lang po yung Isa lang. Sige po, pwede naman po siya ma'am. Kasi inform lang po kami na yun nga po yung case na kinuha po ni Embassy. Yun daw po ang nandun. Yun daw po yung Dalawa. Kasi sabi po yung dinala niya. Kasi alam po namin na dalawa po ang dinigay sa mga. Kaya lang, hindi siya inanap po. to interrupt lang po meron tayong mga countries
apostille SPA. So if you have the consularized SPA, pa-ask nyo din sa client nyo, baka dito sa city or town silang nag-work, meron nag-apostille. So para hindi nyo sila pumunta sa embassy para magpa-consularize ng SPA. Ilang copies naman yun? Apostille kahit isa lang, at least isa. Okay lang po. Okay lang po. May encourage po to copy sana, pero one sa center. So, yung place na, palalagyan na lang namin ng logo from our developer na ito yung pinunser namin sa inyo or kaya hindi na. Ay, hindi na po. Okay lang yun. Okay na po yun. So, ano ang pina-advise procedure ng Muslim? Paano gumawa ng ginagawa? Yung apostille, sir, parang dito lang sa atin, counterpart ng locally notarized. Pero yung attorney at law, meron siya kumbaga license international. Parang gano'n. Kasi din yung bansa. Yes po. Discuss na lang po yung client, baka magtanong siya doon, baka meron nag-a-apostille doon sa kusang city or town siya. Para hindi na siya pinag-ipabisan. Ilang oras pa papunta ng consul or embassy. So, baka may malapit na nag-a-apostille. Paano kung ma-secure na yung abogado niya ay general May accreditation. I think may documents po yun. So, wala naman siguro, wala namang attorney na, di ba? Kumbaga, yung ano niya, nakatayo, di ba? Yung registration niya, yes. Explain ko magana ng abogado para matapos. Paano mo na makukuha, paano makiklear yung player na meron na yung abogado. Machi-check din naman natin yun, sir. Meron sa Google list of countries na meron sa apostille. Meron sa Google. So, hindi siya basta-basta number. Isang city or para makita naman ako. So, hindi lahat. So, I doubt naman, sir, may mag-aalan sa abroad. Mag-prepare kasi yung license din nakatayan. Unlike dito sa Pinas, di ba? Yan na, may 50 pesos. 100. Lalo ba mananahal ka? 300 to 500. Kasi saka ngayon, nagbe-base na sa law naman. Di ba? Before, kahit ano, pikit mata. So may other question pa about SPA. So yun, pag-example yun, is either consularized or apostille. Ayun pala. Kung medyo nalilate po, katulad ng kanina, nalilate yung pagbigay ng SPA, hindi agad nang bibigyan. Pwede na agad At the onset, tinatanong namin si developer. Kasi yung consolidated SPA yung developer accepted sa amin. So kung meron, yun lang muna for the meantime. So kung wala, kailangan talaga mag-provide po. We cannot release the loan hanggat wala yung apostille or consularized SPA. Bakit? Ibig sabihin, yung AIF niya, or attorney, wala pang power. Kaya SPA niya, power of attorney. So hanggat wala pa tayo on hand consularized or apostille SPA, wala pang kapangyarihan yung government representative. So kailangan talaga yun. So, okay po sir, mag-topic nga na. Sige po, sir. Yung apostille po ba, example po, ang employer po na natin ng OFW na nag-avail ng housing ay hindi po nakipag-coordinate doon sa ating developer to verify na doon na nagtatrabaho yung ating lende o buyer. Ano po rin po yan sa apostille na yan? Labas po ang SPA dun sa employer, sir. Yung employer yung sa employment verification. Iba po ang apostille SPA sa employment verification, sir. We have so many ways to validate the employment of the client. Pwede nyo mag-send link kay payslip, plus yung payroll bank statement kung saan i-credit yung ano niya. Kung nasa corporate company siya, pwede siya mag-send ng email using his or her corporate email address, copy ng company ID. So maraming ano po kung paano natin ma-verify yung employment ng client. Iba po yung employment verification, sir. Clarify lang. Iba po yung employment verification, iba yung SPA forms. Magkaiba po yun. Good afternoon. Pwede po mag-avail si principal buyer kung foreigner po yan yung asawa niya.
We regret to inform you na may BSP o Bangko Central mandate na po. We cannot lend to former Filipino or married po na Filipino. Kahit pumuli po ba? Yes po. BSP mandate po yan. Thank you po. So, any other question about the SPA before we proceed po to other topics? Thank you. Tuan din po sa SPA form. Hindi, ito rin. Ay, hindi. May copy ka? Naka-play yan? Play? Play mo, para may copy tayo. Ano po ba yan? Single payment na o sa down payment rate? Pagdating sa down payment rate po, discoordinate po ang developer. Para ma-assess po kayo, baka mabigyan po kayo ng misinformation. Salut po, salut po. Ako, yes po. Additional. Kung may explanation before, accept naman niya. Kung wala, that's the time na mag-explain under box for. Sige po, ma'am. Yung let's say informer Former Filipino hindi po. Kailangan i-reacquire yung Filipino citizen. pero dual. And then dual, yes. Then bigyan siya. Sa video leasing, kailan po yun? Hindi na sila required. Hindi po. Basta former Filipino, dual. Opo, pwede po. Pero I don't think ma'am, kasi si SMDC, hindi naman sila Sir, question. Kapag OFW, di ba bank to? Paano po, natanggap po kayo ng anti-date na SPA? It's offline. We encourage pero kausapin na rin natin si developer. Dito po na po. We cannot encourage him, pero acceptable. Okay. Wala po. Tatanungin na lang po si ma'am kasi residential po pala. Kaya na lang po mamagano sa kanila. Hindi ko announce publicly. Pero yung anong sir na ilang years dapat? Wag sobra. At least ano po? At least Mga months, 1 year. 1 year. Okay. Question po. So kung kailan na-reserve yung property, malay may anti-date ko, hindi pa pala niya nabibili yung property. Dapat at that time na na-reserve niya yung property, ganun lang yung tagal. Kasi nung may SPA ka na, hindi niya pala nabibili yung property. Kayo, ano pa ang name niyo, Sir Brian. Sir Brian. Sige, mamaya na lang. Basta kailangan yung back date mo. Within kung kailan na-reserve mo yun. Pamaya yung anti-date mo, hindi pa pala niya nabibili yung property. Diba? Hindi yung acceptable. sige po ma'am. Filipino married to a foreigner, kahit may sarili siyang income, hindi na Yes. makakaulit. Yes. Sa consular. Kasi kung yung way back 2020 pa po mandate dyan. Yung iba kasi ginajustify. Pero yun nga, humihigit yung audit ni BSP kaya hindi na siya talaga namin ginagawa. May mga sanction po kasi yan. As long as we want to cater kasi, di ba? Benta yan. Pero yun nga kasi, subject to sanction po ng BSP yan. Kaya, Bawal lang may bawal lang may yes po ma'am. Next po, Kahit po si Pinay lang. Foreigner, pero ang name is Kahit hindi siya Same nakadual. po. Saan po sila kasi? Kasi consular property po Nakadual yan. citizen. Opo. Kasi naman po tayo. Ay, yung babae. Yung Pilipino. Sir, question. May lang sa thesis. Sorry, sir, actually, I'm an employee, but just to provide insight to everyone.
May mga cases kasi tayo, sir, na si buyer ay married outside of the Philippines. Hindi na pa-register sa Philippine Embassy yung marriage. So, parang hindi recognize, parang walang records. Ang records sa Philippines ay single pa. In those cases ba, sir, possible pa for the Filipino na mag-loan? Hindi i-declare ang husband or wife na abroad naman sila nagkakasal. Ano lusot ba yun? Kasi ma'am, sa pag may knowledge kami, no? Pag may knowledge kami, no? Wala. Next question, please. Basta may Senomar. Opo, kasi sa Senomar nag-reflect naman po pag may marriage. Basta may Pero Senomar. pag wala siya Pero kasi kung may knowledge kami sa kung wala naman sa Senomar, wala silang wala. hindi mo kasi kinakasal sa parang residence. Okay, fine. Nasa family mo po kasi ba? Nasa family mo po. Yes. Unless meron sila Ano pala namin sir? Kasi na-try ko naman pala sir. Magaling ko ba yun? Yung sinasabi na po pala yung, for example, may dependent. So, 15,000 daw makapag-date may anak na isa. Per anak, isa, 15,000. So, kung may dalawang anak, sabi namin, hindi na yun makapag-loan. pag sa survey, we go to pero kung sino pag Ang maganda po kasi sa inyo, wala parang gano'n. Kasi nung nag-consult na po kami, pinanong yung income. So, kay Pam naman, kunwari may yung magulang, tinatanong na lang sino titira. Tapos meron kaming documents, yung conformity o tinatawag na affidavit ng Panginoon sa ibang bangko. Sinusulat talaga yung mga pangalan doon sa pero hindi po kayo mag-deduct doon sa income ng 15K. Walang gano'n po. Doon sir, ano yung sa distribution, sir? isang developer na po. Sa developer mo kaya pag-usap. Para maging isa. Sir, paano yun? Halimbawa kasi nag-worry kami dun sa yung Filipino married to foreigner. What if kung yung foreigner magpa-dual citizen as Filipino? Yun, pwede yun. Ah. Basta may dual citizenship, pwede yun. Yun ang last. Or former Filipino kung may position or kung parang dyan si pwede. Ako. Ano lang naman yun, Teo? May acquisition lang yun. So yun naman, kailangan ko lang sa iyo, di ba? Benefit ng Pinas, Pag-take out, papaangin ko. Oo, yun ang pero yun nga, kailangan yung pamilya ko. Ano yung mga question nila?
divide din para makakasamaras kami ng question. Pwede get rin namin yung sa video. Sige po. Okay lang ba? Hindi namin bibigyan dito eh. Thank you. Ngayon, tinatanong lang po nila yung about observation. Ang sabi ko po kay developer po maayon sa And also yung Ang namin kasi ma'am, magpapareserve po kami diba dun sa bank. Ngayon, may baby daw. So si baby, may anak pa. O kung may anak, dun sa income niya, less 15,000. May anak pa. Kung bibilangin kada anak, 15,000 less. So yung income, magiging insufficient. Binigay na po ako sa sales ko. Paano po yun? Nagbigay na ako sa iyo ng income qualification. Kailan po yun, ma'am? Ngayon lang? Kasi ngayon lang kami Guys, sorry na it's to the any more question about the space? Sige po, ma'am. Alam ko may tawag ko sa polarization. Ang parang situation na lang. Okay. Basta naturalize po. Kasi ibig sabihin nakatira ka na dito ng certain years na pag naturalize. Guys, ito po yung developer SKA format na bago. I think na kasi na po sa sales ko. So ito po, so accepted po to sa bank. So upon na servition, yung execute niya, acceptable na siya sa bank. So yung bago sa deal yung dati kasi wala yung certificate na pipirmado. So lahat ng pages na gano'n. Ito yung format ko. Acceptable na ito sa bank. Ito na ba yung bagong format? I think naka-speed na nila sa sales. So bagong format po ng SPA ni Intelligent.
client. So, ayun po, merong name, home address, kung sino po yung inassign niya na attorney, tapos kung ano po yung developer ng property. Itong portion po na to, since naka-blank siya, para po yan sa name ni bank po kung saan siya magpapalang release. So, reminder lang po, kasi pagka si client nag-print ng form, usually po nawawala to. Parang siguro po yung itong portion of the bank is napupunta dito, nawawala ng space. So, make sure lang po natin kay client na itong portion na to, may space po para sa ilalagay na bank name. So, kasi para at least hindi na po natin siya i-insert. Naka-PDF. Opo, naka-PDF kasi siya. So, pagka-print po, may mga cases na nawawala. So, pag-print po, convert po muna natin siya into PDF. Huwag po natin siya ibigay kay client ng naka-Word. Kasi pag Word po, merong nai-edit siya, may natatanggal. Pag naka-PDF, hindi na gagawin. Yes, pag PDF kasi po, as is lang siya. Opo. Tapos po, pag nagpa-notarize po kay, pag nagpa-notarize si client or si borrower, pa-note na lang din po kay attorney na mag-countersign na lang po sa deed. Para hindi na natin siya ibabalik. Kasi pagka in-stamp po ni developer yung name, bank name, ibabalik po kasi nila yan kay notary public. So, mag-take na naman po ng time para ma-submit po kay bank or kay developer. So, dito po, countersign sa kanan, dito po sa portion na to, para po, hindi na babalik ang borrower. Isang ano na lang, pasadahan na lang po ng notarization po. Tapos, countersign po. Attorney, ma'am. Attorney po. Kung sino yung nag-run? Yes po, kung sino may nag-notarize. Itong portion sa number 5. Number 5. Ayun, sa main blank. Countersign kasi talaga. So, I suggest po, pag newly reserve po, pag nagpa-execute kayo, itong area na to, pa-countersign nyo na kay client sa attorney at yun. Para kamis booking, hindi na po babalik. Nagiging cause of delay kasi yan, may pinasa sa amin din. O kailangan kasi countersign din. Kailangan, pa-countersign nyo na kagad sa client, o kaya sa attorney at yun. Para pagdating sa amin, swift process hindi booking namin. Paano po yung mga Okay lang yan, pinapa-countersign na sa attorney. Si AAF yung nag-gain sa sinilang ko. Kuma, may alam ka? Oo, ayun nga, ayun, please make sure po yung for OFW ang client na please make